Sa gitna ng tensyon at naglalakihang issue sa bansa, muling nagbukas ang pagdinig ng Kamara para sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Congresswoman Jinky Luistro na ang ginagawa ng komite ay hindi umano trial, kundi isang pagsusuri kung may sapat na basehan o probable cause para dalhin ang kaso sa Senado. Binatikos din ni Luistro ang anyay pagtatago sa mga teknikalidad at paggamit ng mga petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang mandato ng konstitusyon. Git ng mambabatas, hindi raw dapat maging hadlang ang ibang problema ng bansa gaya ng mahal na bilihin upang isantabi ang pananagutan sa korupsyon. Malinaw ang pagkakaiba ng tungkulin ng Kamara at ng Senado. The House initiates, the Senate decides. There is this claim that the country has so many other problems and that this is a distraction. Tama naman. Marami tayong kinakaharap. Sobra. Ngunit bago pa matapos ang araw, naglabas ang matapang na pahayag si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang legal counsel ng Vice Presidente. Ayon sa kampo ni VP Sara, ang testimonya ni Ramil Madriaga ay walang saysay at puno ng kasinungalingan. Tinawag nilang weakest link si Madriaga at kinwestiyon kung bakit pagkakatiwalaan ng pamilya Duterte sa mga sensitibong intelligence matters ang isang taong labas sa military chain of command at iniuugnay pa umano sa mga criminal syndicate. Naniniwala ang kampo ng Vice Presidente na ang mga alegasyon ng cash deliveries ay sadyang ginawa para maging unverifiable o hindi mapatunayan. Sa kabila ng 4 na petisyong nakasampa sa mga korte upang ipatigil ang pagdinig, iginiit pa rin ng Kamara na ituloy ang proseso. Samantala, abala naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagbuwag sa mga testimonya na anilay bahagi lamang ng isang performance at iginiit na kinakailangang busisiin ang kredibilidad ng mga testigo bago paniwalaan ang kanilang mga pahayag. Ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. From the National Bureau of Investigation and